Magandang umaga po. Ay meron tayong pag-usapan. Sandali lang po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yun pala, ang dahilan kung bakit dinisqualify o tinanggal si Attorney Karim Khan bilang prosecutor sa kaso ni Digong Duterte. As we know, alam naman natin na si Attorney Khan ay nag-umpisa nito ng kaso. Nung ang prosecutor pa noon ay si Attorney Pato Bensouda, babae. So, ang partisipasyon pala, it turned out, ang partisipasyon dito ni Attorney Karim Khan ay sa simula pa lang, pag-umpisa pa lang, ay siya na. So, ito ngayon, nalaman ko sa pagbabasa ko, walang binanggit na material, pangalan ang desisyon ng ICC Court, Pretrial Chamber Court. Kung sino ba talagang dahilan, may binanggit na dahilan dahil pala hinawakan pala ni Attorney Karim Khan si Matubato at saka si Arturo Las Cañas. Yan pa pala ang katotohan dahilan. So, ilagay natin dito ha. Image. Okay. Ayan, si Attorney Khan. Yan po yung abogado ng prosecutor. Siya po yung tinatawag nito na lead. Kumbaga siyang lead fiscal. Mag-uusig kay Duterte. Pero yung abogado ni Duterte, Ebalere Serna, magandang umaga, ay nagsampa po ng motion na paalisin siya sa kaso. Ang dahilan, maaring bias na siya. Maklain mo, iba pala talaga ito sa ICC. Sa ICC ay hindi pwede na magiging bias ang prosecutor. Dito sa Pilipinas, walang problema kung bias ang prosecutor kasi mula sa simula pa lang ay may obligasyon ng prosecutor sa Pilipinas na usigin. Kaya sa Pilipinas, nadadayaan ang laro sa korte o na hindi jury trial. So may dayaan na kayang dribulin ng piskal o abogado yung judge. Kahit na yung judge ay inosente, pwede lang i-dribble nila yun. Ganun. Ben Reclamador, good morning. Ako din ay disclose ko lang yung aking karanasan bilang ako ay abogado. Siyempre kung minsan daanin ko sa diskarte, maalala ko nung sa Pasig ako. Yung judge noon, nag-file ako ng motion. Pagpasok ko na bilang abogado, nag-file ako ng motion na ang client ay wag mo na basahan ng reklamo. Ayaw ng judge, dinideny ng judge. Tapos, nagsalita ako. Pagkatapos na dininay ng judge, babae ang judge. Okay, Your Honor. Tapos, pabulong ako kunwari, pinuhay parinig sa kanya. Ganda pa naman ni judge. Kalain mo na. Binaliktad niyang decision niya. Ginrant niyang request ko na i-postpone mo na kasi hindi pa handa. So, ganoon po dito sa Pilipinas. Pero sa ICC, hindi ganoon. Ganito, ICC ka, pag fiscal ka, kung bias ka kasi titirahin mo naman si Duterte. Doon sa kanila, hindi po. Kasi bawal sa kanila ang prosecutor na may bias siya laban sa akusado. Dapat patas siya. Bakit? Ano dahilan? Kasi po nag-a-apply sila doon ng tinatawag na Brady Rule, Brady versus Maryland Rule na naumpisan yan sa United States of America na Supreme Court decision na kung saan may obligasyon din ang mga piskal doon o mga district attorney kung tawagin sa Amerika na hindi lamang magpresenta ng ebidensya pabor sa laban sa akusado.
At may obligasyon din sila na kung may makita silang ebidensya na pabor sa akusado, o may obligasyon din sila na ipakita ang ebidensya na pabor sa akusado. So yan ang tinatawag na ng prosecutor doon sa Amerika at saka sa ICC ganun din. Ngayon, ang ginawa pala nito ni pagsimula pa lang, bago magsimula, ito si Karim Khan ang kausap ni Trillanes. Itong kausap niya lagi. Kaya nang pumunta una sila doon ni Trillanes sa The Hague, sa The Netherlands, ay itong kausap nila, dala-dala niya si Matubato at saka si attorney yung namatay na abogado, attorney Carlos Sabio, Jude Sabio. Hindi pa nga siya nabayaran, nagreklamo pa siya na hindi siya binayaran ni Trillanes ng kanyang attorney's fees. So, Trillanes, paano yan? Nababayaran mo na ba yon? Namatay na lang, andun na sa kabilang lakit si attorney Jude Sabio. Na stroke ata yun. Pero anyway, ang pakiwari ko lang yun Mr. Trillanes, pakiwari ko lang yun. Hindi pa ako sure dyan. Pero kung aminin mo, mas maganda. Na ang kausap ni Antonio Trillanes sa The Hague, ito si attorney Karim Khan. Dito siya kumukuha. Kay Karim Khan niya kinuha yung mga balita niya na nagsampa na sila ng petition motion para palabasan ng warrant of arrest si Duterte. Accurate namang sinasabi niya ni Trillanes. Kaya pala accurate, makaibigan niya pala ito. At ito rin ang nagproseso kay Bato-Bato at saka nung later kay Arturo Las Cañas. So nevertheless, private lawyer pa lamang nun si attorney Karim Khan. So private lawyer siya, kinuha sila ng grupo ni Trillanes na siya magtatayo na abogado sa mga biktima. So, nag-report sila doon. 2017 pa, nag-report na sila doon. April 2017, kung hindi ako magkakamali. So, inayos si attorney Karim Khan ang responsable sa paggawa ng communication na finalized form at binigay kay attorney Fatou Bensouda na sa panahon na yun ay siya yung chief prosecutor o prosecutor siya sa International Criminal Court. So, tinanggap yan 2017 pa, tinanggap na ni Fatou Bensouda yun. Pero tumatakbo ang panahon, wala. Tapos si attorney Karim Khan din ang tumutulong sa research sa open source. Pag sinabi mo open source sa internet na website, maraming mga source doon na pwede mo pagkukunan informasyon tungkol sa patayan sa Pilipinas, tungkol sa Tokhang na operation sa Pilipinas. Siya download sa internet. So, ibig sabihin, kompleto siya ng halos lahat ng detalye na every time na may nangyari na patayan sa Manila o sa anywhere else ng Pilipinas, ay meron siyang na-download. So, iyan ang papel niya doon. So, ibig sabihin, siya rin ang process papunta kay pagdating ni Las Cañas. Ibig sabihin ay ang International Criminal Court Appeals Judges ay nagduda na mayroon ng namumuong bias si Karim Khan kay Duterte. Kailangan pala doon, hindi ka pwede magkaroon ng bias. Kahit na ikaw kumakaso. Kasi in the event na makakita siya ng ebidensya na pabor kay Duterte, halimbawa, sa Pilipinas, yung piskal nakakita ng ebidensya, usapin halimbawa, murder. Si Ben Reclamador, kinasuhan halimbawa ng murder. Ang kaso, title ng kaso, People of the Philippines versus Ben Reclamador. Tapos, ang piskal na kumakaso sa kanya, nakakakita ng prosecute siya ng OSIG, presenta ng ebidensya na ang piskal laban kay Ben Reclamador, na si Ben Reclamador ang pumatay. Pero, along the way, may nakausap si piskal na isang testigo. Sir, hindi si Ben Reclamador ang pumatay. Bakit man sabi, magkasama kami, ito pang selfie kami, nasa London kami niya, no? Nung panahon na yan. Aba,
Di ibig sabihin doon, pabor yun kay Ben Reklamador ang ebidensya na yun. Sa Pilipinas, hindi na sabihin sa iyo ng piskal, tumahimik ka, huwag ka na maingay. Hanggat sa gusto niya makonvict si Ben Reklamador. Pero ibig sabihin, may sitwasyon po sa lahat ng kaso na mayroong pagkakataon na tanging piskal lamang o district attorney ang may hawak ng ebidensya na pabor sa akusado. Kaya, para maiwasan yan, ang hope ng batas na pinangunahan niya sa isang decision ng United States of America sa kaso na Brady versus Maryland, si Mr. Brady ay mayroon palang hawak na ebidensya ang district attorney na pabor kay Brady. Tinago-tago ng district attorney. So ngayon, nanalo ngayon si Brady sa SCOTUS, Supreme Court of the United States. So yan dyan kukuna. Kaya ito na ngayon, ina-apply ng International Criminal Court. So, sa pagkakataon, halimbawa, na magkaroon ng pagkakataon na makakakita ang prosecution na pinangungunahan ngayon ni Atty. Karim Khan ng ebidensya na pabor kay Duterte. Pinaniniwalaan ngayon ng appeals judge, mga judges na nagtanggal sa kanya, hindi niya na kaya o may duda lang sa kanya na hindi niya kaya ibibigay ang ebidensya na pabor kay Duterte kasi siya nag-umpisa kumasok kay Duterte. Siya nag-umpisa naghanda ng mga komunikasyon. So, iyan po nagiging papel niya dyan. Kaya yun pala, ganun pala kalalim ang papel niya. Kaya tinanggal siya ng ICC. Sa mata ng ICC, hindi naman kami nagdududa kay Atty. Karim Khan. Pero para mawala yung duda, ay tanggalin na lang si Atty. Karim Khan. Ikaw naman, Ben Reklamador, special ka sa akin eh. Kaya ginawa kitang sample para maintindihan ng nakikinig kung anong batas ng ebidensya patungkol sa obligasyon ng mga prosecutor. Nalulungkot ako sa Pilipinas, walang ganun eh. Pero, base sa sinabi ko nung isang araw, nag-discuss ako dito, meron akong hawak na kaso na sexual abuse. Ngayon, pumunta sa akin, na-convict ang tao. So, napatulong sa akin. So, sinamahan namin mga kasama ko, abogado. So, ang binuo naming theory ay dapat acquitted yung tao na sinintensya ng RTC Lipa. Hindi Lipa. Sa RTC, Lemery, sa Batangas. Ang theory namin, bakit siya ma-acquit? Kasi pala ang katotohanan, Ben Reklamador, yung bata na nag-akusa sa kanya ay may nauna pang inakusa na 3 tao, 3 kaso. Kung saan, ang kaso ay sexual abuse din. So, yung piskal doon sa Lemery ay tinago-tago na yung 3 kaso na kung saan acquitted ang inaakusa ng babae. So, kung tinago ngayon yun, ng piskal, ang pinresenta lang yung ebidensya ng reklamo ng babae, ng batang babae, laban sa aming kliyente. So, convicted kliyente namin. So, ngayon, nung pumunta sa amin, humingi ng tulong, inapilan na namin ngayon. Sa Court of Appeals mo, napapasok kami sa Court of Appeals ay motion for reconsideration. Kasi, yung naunang pasok, natalo yung unang abogado, natalo. Kabilang humawak. Nung hinawakan namin, ay pinakuha ko na yung records at nag-file kami ng motion sa Court of Appeal, sa motion for reconsideration, na kung maaari ilabas ang mga ebidensya no sa 3 kaso. Kasi lalabas na sinungaling ang babae na kumakaso kung maipresenta namin yung 3 na kaso na na-acquit ang 3 akusado at ang babaeng yun yung bata rin ang umakusa. Akalain mo sinabi ng sinakuan. Kumontra ang Office of the Solicitor General sa aming motion. Kung baga makita mo dito ang Solicitor General, wala silang pagmahal sa katarungan. Alam naman nila na pag pinresenta yung 3 kaso na natalo ang babae, na sinungaling babae.
Pero mas gusto nila i-convict yung aming kliyente. Ang katwiran ng Solicitor General, ay late na yan na ebidensya, hindi na pwede. Pero mga teknikalidad sa rules of evidence sa Pilipinas, yan ang ayaw ko, yan ang gusto ko matanggal. So nevertheless, natalo kami sa motion pre-consideration sa Court of Appeals, pumunta kami ngayon sa Supreme Court. Nang pumunta kami sa Supreme Court, yung ginawa kong argumento doon, Brady versus Maryland. Sinampol ko yung decision ng United States Supreme Court na kung saan inabsuelto si Brady dahil may tinago na ebidensya na pabor kay Brady ang nagtago niya ng district attorney na kumakaso sa kanya. In other words, ito yung principle na ito ang inaayawan ng International Criminal Court. Kaya yung appeals judges ng Criminal Court, ng International Criminal Court ay pinaalis si Attorney Karim Khan. Kasi bago siya talaga na prosecutor, ay private lawyer pa lamang siya. Humawak pa pala siya ng kaso ng mga biktima ni Duterte. At isa nito sa mga lumapit sa dinala sa kanya, ang pakiwari ko lang si Antonio Trillanes siya nagdala kay Las Cañas at saka kay Matubato doon kay Attorney Karim Khan. So yan po ang sinabi ng CA. Pero naka-redact yan na pag binasa mong decision ng International Criminal Court, hindi mo masabi, hindi ko rin masabi. Pero may duda rin ako, pero wala na akong duda dahil wala namang ibang testigo pumunta ron. Sila lang, dalawa, si Matubato saka si Las Cañas. Gusto ko ibahagi sa inyo, pakita sa inyo yung decision. Ito po yung decision ng Appeals Chamber. Okay. Pakita ko lang ha. O yan. Yan ang decision ng Appeals Chamber. Number 52. Dito tayo muna sa taas. Para may pakita ko yung title ng kaso. Yan ha. Kung sa French, Cour Pénale Internationale. Kung sa English, International Criminal Court. Cour Pénale Internationale. Tapos ito yung judges. Si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, presiding. Tapos si Judge Tomoko Akane ng Japan. Si Judge Solome Balonge Busa. Si Judge Gocha Lord Kipanidsi. Ito yung judge na nag-judge pabor kay Duterte sa question ng tinatawag na jurisdiction. So, okay, anyway, ito yung decision of the defense request to disqualify Prosecutor Karim Khan. Redacted nga lang, dami nilang mga detalye na binura nila. So anyway, ang haba nito, ko ilang paragraphs ba ito? This is a total of how many pages in all? Hindi walang pages to 14 of 19. So 19 pages lahat. So ito na, dito natin basahin sa dulo. Ito. Basahin natin kayo dito sa magsimula sa 53. O 52. Ito, 51 na lang siguro tayo magsimula. Kasi heavily redacted naman sa taas eh. Okay, ito. 50. Sinabi na dito, the appeals chamber considers the content of Article 15 communication. Ibig sabihin ng Article 15 communication, yan po yung mga affidavits na mga nagsasabi kung mga krimen na ginawa ni Duterte. Yan po ibig sabihin. Ibig sabihin, iyon po ang trabaho ni Karim Khan as private lawyer. So, yan ang sinabi niya. Siya nag-communicate ng mga sulat papunta kay Pato Bin Sauda. So it is clear that notwithstanding the lack of congruence
between the legal issues concerning the opening of an investigation and those applicable at the confirmation stage of proceedings and the availability of a larger factual matrix. The Article 15 communication contains primarily information addressing the individual criminal responsibility of Duterte. So, ibig sabihin, yung mga ebidensya na pinipresenta ni Attorney Karim Khan sa panahon na yon ay puro mga ebidensya na magpapakita na guilty si Mr. Duterte. Kaya tawag nila dyan, kasi pag mag-investigate ang prosecutor at sumulat, ang tawag na, generally speaking, Article 15 communication. Puro redacted, redacted. Kaya hindi natin malaman kung anong laman ito. So, the Article 15 communication are dedicated substantiating this recommendation and include subsections entitled whether Mr. Duterte is also the first person to be named as potential target. Noong that time, nung ginagawa ito ni Attorney Karim Khan, yung komunikasyon, nakatarget na pala siya kay Duterte, na si Duterte yung kakasuhan. So, paragraph 51, the appeals chamber considers that a reasonable observer would conclude that in light of the nature and the extent of the prosecutor's involvement in the Article 15 communication, he could be expected to have formed an opinion. So, nagkaroon na siya ng opinion on the individual responsibility of Duterte. So, nagkaroon siya ng opinion, guilty talaga ito. Hindi pwede sa ICC yan na magkaroon siya ng opinion na guilty na si Duterte. So, next, the appeals chamber has assessed the content and nature of Article 15 communication in light of the considerations set out in prior disqualification decisions, namely whether the investigation sought to establish individual criminal responsibility and whether the statements made were general in nature. In this regard, the appeals chamber considers that the presidency decision referred to in the prosecution case, a submission regarding the rejection of Judge Sanji Mamasinuno Munaging's request to be excused in the case of the prosecutor versus Omar Hossan Hamad al-Bashir should be distinguished from the present circumstances. In that case, the judge's request for recusal was based upon her involvement as a commissioner to the African Commission on Human Rights and People's Rights in the preparation of the report of the fact-finding mission to the Darfur region of the Sudan undertaken in 2004. Although not part of the fact-finding mission, Judge Maraging was one of the commissioners who considered and adopted the drafted report. In its decision, the presidency highlighted that the commission did not reach any conclusion with regard to whether the crime of genocide was committed in Darfur. It recommended further investigations be conducted. It therefore concluded that these circumstances did not raise a question of partiality on the part of Judge Munaging. Si Munaging kasi, nagtrabaho dati siya doon sa Darfur, sa Sudan. So, ang request siya, wag na siya gawing judge doon kasi ang kakasuhan doon sa taga-Sudan din. Pero wala, hindi siya pinayagan kasi hindi naman daw yon proper, hindi naman siya nag-akusa doon. So, crucially, in the appeals chamber's view, the commission, unlike in Article 15 communication, did not aim. Kasi daw yon ang report na naman ang ginawa ni Judge Munaging. Pero dito sa ginawa naman si Karim Khan, ang ginawa niya, sa investigation na talagang trabaho niya, nag-investigate niya siya kay Duterte. At meron na siyang opinion na guilty si Duterte. Kaya tinanggal na siya ng ICC. Okay? Ganun lang po kasimple yan ang partisipasyon niya. So even considering the marked difference in the perspective rules and functions of the judges and the prosecutor in the proceedings, the appeals chambers considers that a fair-minded and reasonable observer could conclude that there is a reasonable appearance of bias in the specific circumstances of the case. So, kaya tinanggal siya kasi magdududa na yung publiko. So, to avoid bias, to avoid assault into the integrity of mataas ang pagtingin ng ICC, ng integridad ng ICC. So, ayaw lang maging bias sila, magsuspetsa. Kaya tinanggal na lang si Attorney Karim Khan. So, the appeals chambers emphasize this context that decisions or requests for disqualifications are merely determined by the specific circumstances at issue and have to be decided on a case-by-case basis. On the basis of the concrete information before the appeals chamber,
with due regard to the specifics of the situations raised. While guidance may be drawn from earlier decisions on requests for disqualifications or excusal, this does not mean that the reasoning concerning one factual scenario may, as such, be directly transferable to another factual scenario. Indeed, and contrary to the disqualification under Article 42, Paragraph 7 of the statute in conjunction with Rule 34 of the rules, simply on the basis of someone's prior involvement in the matter. Rather, the relevant statutory framework needs to be applied to the facts in the given scenario. It is against the background that the appeals chamber has considered the specific information before it. Bearing the above in mind, and noting the appeals chamber's duty to ensure fairness, itong hinabol na, of the entire proceedings, thereby preserving their integrity, the appeals chamber is of the view, yan, conclusion na, that in the specific circumstance at hand, a reasonable observer could expect the prosecutor to have formed an opinion that Duterte is guilty. Ayaw nila yun. So, yan po ang desisyon. So, okay. So, nakita nyo na. At least, naipaliwanag ko na sa inyo. Naintindihan ninyo ngayon kung ano yung takbo ng kaso dito sa kay Duterte. So, hanggang dyan na lang. So, tatawag na lang ako. Inakuan ko lang kayo. At pati yung mga team replay, in-update ko lang kayo kung ano nangyari. So, si Ben Reclamador, Kay Kumaro, Warrior, malaking kahiyan ito sa ICC na judge nila ay bayaran. Ben Reclamador, nadamay pa ako dyan. Agapito, magalit, pambansang traidor, yang si Trilling, masahol pa sa makapili. So, Brit Boyson, ang layo ng imagination mo. Sino bang in-imagine mo? Sino bang tinutukoy mo? Sige, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Paki-share, paki-like, at ito na naman ang ating itong kaligayahan. Binigyan ko, nag-research pa ko. Binigay ko sa inyong update. Sa sunod, may update naman ako bukas tungkol sa ICC.